Kumpirmado na, next season tatanggalin na ang import height limit mga kuys at labis po itong ikinatuwa ng mga PBA fans pati na rin si Dwight Howard dahil sa wakas eligible na rin ang mga imports na gustong pabalikin ng mga PBA teams. Next season na import laden conference na tayo, pwede nang manguha ng import na kahit abot langit pa ang dangkal. Marami din ang nagsasabi na good move ito. Ito ay isa pang breaking news, Kiefer Avena handa nang umuwi ng Pilipinas para bumalik ng PBA dahil binitawan na rin po siya ng Shiga Lakers. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Mga kuys, pa-follow na rin po ng aking bagong Twitter account para sa mga latest updates. Syempre, meron din tayong Facebook page SDM Game Zone at pa-follow na rin. Masasabi ko nga na magandang hakbang itong ginawa ng PBA na tatanggalin na raw ang import height limit sa PBA, mapa Commissioner's Cup man yan o Governor's Cup. Nagbigay saya din ito sa lahat ng PBA teams. Alam nyo kasi, ang daming imports ang gustong pabalikin ng mga to. Meron tayong Terrence Jones, Chris McCullough, Andrew Nicholson, Nick Rakocevic, Quincy Miller, and of course, Benny Boatwright. Pero meron pang isang import na gustong mapabilang sa listahan natin, si Dwight Howard. Ayon kay Kume, pinag-aralan na nila ito last year kasama ng ilang study group ng PBA. At himalang sinang-ayunan naman ito ng mga PBA governors. At yun na nga sa kanilang pagsang-ayon ay next season sa awa nila ay tatanggalin na rin ang height limit ng mga imports. Alam niyo naman na base sa mga agents natin na sina Danny Espiritu, medyo may kamahalan nga raw ang talent fee ng mga matatangkad. Kaya tanging ang mga big companies ang kayang magbigay ng milyon-milyong talent fee sa matatangkad na imports. Pero iba ng panahon ngayon dahil pati ang mga lower teams handa na rin gumastos or magbayad sa mga mahal ang TF na imports gaya ng Converge, Terra Firma, Phoenix at Reno Shine. Kaya naman labis nilang ikinatuwa ang bagay na to. Bukod sa height limit ng mga imports, pinag-uusapan na rin po ng PBA study group na posible na rin daw na magkaroon tayo ng tigda 2 imports every import laden conference para mas magiging malakas daw ang lower teams. Kesyo, mas lalakas din ang kilalang malalakas na. Ayon naman sa ilang PBA governors, wala naman daw problema. Pero may mangilan-ngilan pa ang hindi sang-ayon dito sa takot na baka mawalan ng playing time ang mga local players. Or mas malala, baka mawalan pa ng trabaho. Anyway, ang bagay na ito mga kuys ay sa next vlog na natin pag-uusapan, kaya abangan nyo na lang yan. Balik tayo dito sa height limit. Yun na nga, dahil wala ng height limit next season kaya si Dwight Howard tumayo ang tenga na malaman ito. Tanong niya sa lahat, bakit di nyo nalang ako kunin? Kasi pwede na pala eh. Which is para sa akin worth it namang subukan si Howard dahil NBA caliber pa din siya na big man na kahit 38 na, kayang-kaya pa rin makapag-dominate sa poste dahil sa lapad ng katawan niya at solid pa din ang composure niya. Sana naman may kumuha sa kanya para mas maging exciting at kaabang-abang ang mga labanan. Dahil nga maluwag na tayo sa height limit, nag-aanda na rin ng maaga ang mga PBA teams, especially dun sa mga maagang nalaglag. Namimili na sila ngayon ng gagamiting import para mas maging malaki ang chance na manalo. Sana nga, may kukuha kaya kay Dwight Howard or Converge. Beke naman, kung gagastos man lang kayo, isagad nyo na. Tara, next update. Isa pang breaking news, Kiefer Avena tuluyan na ring binitawan ng Shiga Lakers matapos dalhin ang team niya sa isang championship title sa Division 2. Dahil nga sa kampyonatong ito, dinala niya pabalik sa Division 1 ng Shiga Lakers at no doubt malaki din ang naitulong nitong si Kiefer sa kanila, averaging 12.4 points, 5.5 assists, 2.8 rebounds at 1.1 steals per game. Sobrang nga yan sa satisfying. Pero ang ibinalik kay Kiefer, isang contract expiration. Bukod kay Kiefer, pati nga po pala si 3D. Nag-expire ng kontrata sa San Antonio Phoenix, pati si AJ Edu. Bukod nga sa kanilang dalawa, pati si Matthew Wright. At ang pinakabago, si Kai Soto. Binitawan na rin ng mga teams nila. Parang may naamoy ako hindi maganda sa bilig ngayon ah. Bakit sabay-sabay silang binitawan ng bigla-bigla? Kahit maganda naman ang performance nila maliban kay Dwight Ramos at Ray Parks na ongoing pa rin ang kontrata nila. Parang sila na lang atang natitirang Pinoy dito. Kapag ang mga ito ay wala na matakbuhan, siguradong sa PBA pa rin ang bagsak nila. Sana nga, para mas lumakas ang puwersa natin. Yun ay kung papasok nga sila. Kilala naman natin ang mga players mula sa overseas leagues na sanay sila sa labas. Kaya maghahanap sila sa labas dahil mas maganda nga raw ang kompetisyon doon. Labas lang itong si Kiefer na mula talaga sa PBA. Ito na ba ang tamang panahon para bumalik siya sa PBA? Sa pagkakaalam ko nasa NLEX pa rin ang rights niya, kaya diretso sa NLEX ang balik niya.
Sa next vlog, pag-uusapan naman natin ang mga bago kong nakakalap na balita na 75% ang chance na papasok sila sa PBA ayon sa ilang mga PBA agents.